in-order mo sa Shopee, plus nung dumating. Ayan po, yo. Tignan mo naman ha. Kaya ikaw, Chriset, umpisa pa lang, mukha mo pa lang, fake news na. In-order mo sa Shopee, tapos yung dumating. Putik naman, oo. Oo talaga, o. Kita mo naman, oo. Ayan po yung mukha niya sa TikTok. Kaya nga po ang daming, sino yun? Sino yun? Yung may Chriset? Fake news? Oh. Ano yan? Oh, grabe sa filter eh. In-order mo sa Shopee, plus doon dumating, iba eh. Lumba-lumba yung dumating eh. Diba? Lumba-lumba. Ina. Iba yung Shopee. Fake versus original, oh. Filter eh. Oh, tignan mo naman, oh. Ayan, oh. Oh. Sabi nito, sobrang sad ko. Inaantay ko kanina na dumating sa Tricom hearing pero hindi ka naman pumunta. May dumating kapangalan mo pero hindi mo kamuka. Nalungkot siya eh. Kumbaga hinahanap niya yung ganitong mukha eh, oh. Iba yung dumating na mukha. Iba yung dumating na mukha eh. Iba yung dumating na mukha. What a shame. Grabe, no? Anak ng... Buti pa ako, tagula at mukha. Oh, yun ang maganda, tagula at mukha. At least, wala kayong may expect. Diba? Sa akin, wala kayong may expect. Wala namang ganitong mukha eh, di ba? Eh siya putik, talagang ine-expect talaga yung mukha niya ganyan eh. Inang mukha yan, oh. Ang layo eh. Tapos dumating ganitong mukha, oh. Putik naman, oh. Iba yung dumating eh. Ting, yan putik, oh. Alatang yung dumating parang scammer ng networking eh. Kamukha lang, tama Chay. Chay, kamukha lang ng puwet mo to Chay, no? Tingnan mo naman yung itsura, oh. Networking na scammer yung itsura ng ganito eh. Open-minded ka ba? Ito pa, ito. Ayan, no, putik. Ito si Coco Loco, yung putik ko. Dapat to Coco Langot eh. Coco Langot! Ito yung nagsasabi kay BBM na bangag eh. Bangag. Anak ng wedding ka, filter ka rin pala, hayop ka, Coco Langot. Ano ba gusto mo, Coco Langot o Coco Yukot? Coco Yukot. Kung mga lipusta, akala mo ang pogi. Nakalimutan mo nga maghilamos. Kung si Jason sa nakalimutan mag-toothbrush, ikaw nakalimutan mo maghilamos. Ang lakas mangasar kay BBM neto. Coco Langot. Yung pala, tignan mo may tsura mo, Coco Langot. Halik sa betlog. Nakita mo yung mga itsura, kala mo pawisin na amoy anghit eh. Yung itsura, kala mo pawisin na amoy ang ito. I do not support an addict president. Okay. Chupa. Diba?
Itsupa. Baka mali po yung isip nyo, ha. Sabi ko, itsupa. Oh, itsupa. Kita mo yung post. Oh. Ayan, ha. NBI. Alam nyo na, ha. Bagay, aresto na to, eh. Aarestuin na, eh. Aarestuin na to. Kahit saan ka magtago, Tio Moreno, aarestuin ka na. Alam mo si Tio Moreno, ayan, oh. Yan, oh. Let me show our ancestral house. Eh, ancestral house niya, bulok-bulok. Bulok-bulok. Bulok-bulok yung ancestral house niya, eh. Ayan. Tio Moreno, nasangkot sa bawal na gamot. Ayan yan, eh, oh. Sana bigyan linaw ni Tio Moreno ano ang tunay na nangyari sa bypass na naganap sa kanilang ancestral house. Well, sa amin, tawag dyan, barong-barong. Totoo bang top 3 most wanted ng PIDEA ang may kaugnayan sa kanya? Ayan, no? Yung bahay niya po, tawag dito, ni-raid daw. May sakot sa pinagbabawal na gamot. Bahay nito, barong-barong. Kung umasta, kala mo kung sino English ng English. Ang kupal na to, eh. Ngayon, tapos kayo ngayon. Wala kayong paglagyan ngayon. Oh. Wala kayong paglagyan, no? Oh. Ito pa. Oh. MJ Kiambao, suspended your account. Yay! Suspended. Suspended. Yan. Sunod-sunod yan. Paano ba naman hindi masususpended? Sasabihin, pinag-initan. MJ, ikaw ang nagsabing sinungaling ka. So, yung mga post mo, sinungaling. Ano sabi ni FB? Sinungaling ka pala, suspended! Oh. Meron kang 180 days left to appeal or will permanent disable your account. March 22, 2025. Paano ka mag-a-appeal? Umamin ka, sinungaling ka. Yehey! Oh, eto po yung seminar nila ng NRTA. Ngayon, ito po yung NRTA. Kaya si Mark, si Zoraida, si Itsupa. Yan sila. Ito yung kuha sa China. Matagal na natin pinakita sa inyo to. Ngayon, ipapakita natin sa inyo yung paliwanag nila at papaliwanag ko rin kung ano ba yung NRTA. Okay? Sandali lang. I-ano lang natin. May I request? Yun tayo kay Zoraida. Do conduct training programs for media practitioners mula sa iba't ibang bansa. Yes. At dito po sa larawan, pwede niyo po ba ibahagi sa komitiba kung sino-sino po ang nandito sa larawan? Medyo malabo po, malayo po yung, kung maaari pong lakihan para makita ko. Oh, kita mo si Zoraida, biglang nanlabo ang mata. Ba't di ka nagsalamin? Biglang nabingi. Ba't di ka nagtutuli? Is-serving. Okay. Pwede naman po kayo lumapit dito, Miss Angeles. Saan ba yan? Anong plan? May 23rd to June 5th, 2023. So ilang araw po kayo sa China, Miss Cruz?
May 23rd. Mahina po ako sa math, but from May 23rd to June 5th, I assume that's about roughly about 12 days, 12 days, so more or less sir. around 2 weeks. more or less. Yeah. And this seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. So, ang nagbayad po nito ay yung China. of China. Yes, sir. China government. Ah. Ang nagbayad sa inyo. Ayan po yung seminar na bago natin ituloy, explain ko muna sa inyo, ano ba ang NRTA? Siyempre, pupunta muna tayo sa, punta tayo dito sa, tinanong ko si si ChatGPT. NRTA, could you qualify what you mean by NRTA? Ito, explain ko sa inyo NRTA. National Radio and Television Administration, the regulatory authority for broadcasting in China. Eto na. In China, eto na. In China, NRTA is a government agency responsible for overseeing radio, television, and online audiovisual content. It regulates the production, broadcasting, and distribution of media to ensure content aligns with government policies and cultural values. Sineseminar sila para, siyempre, align sila sa government ng China, sa government policies ng China, and cultural values. Ano ba ang key functions ng NRTA? Key functions: content regulation, ensure media aligns with government policies, socialist values, and cultural norms. Licensing and censorship. Issues broadcasting licenses and censors content condemned inappropriate. Broadcasting policies. Set guidelines for TV dramas, film news, and online streaming. Foreign media control regulates the import and broadcast of foreign content in China. Development and oversight, promote technological advancement in broadcasting like 5G and UHD-TV. Sabi ko, ano ang ginagawa, sabi ko sa ChatGPT, ano ang ginagawa sa NRTA China Seminar? Sabi niya, ang NRTA Seminar sa China ay karaniwang nakatuon sa media regulation, content production, censorship policies at technological advancement sa broadcasting. Ayan. Ayan po ang ginagawa nila doon. Mga bagong batas at talentuntunin sa telebisyon, pelikula. Huwag na tayo dyan. Ito po, yung number 3 na tayo. Ito number 3. Ang ginagawa nila sa seminar ay pagsulong ng Chinese culture at ideology. Di ChatGPT yun na makikita nyo . So, kasama sila sa propaganda ng China. Paano ipapalaganap ang socialist core values pamamagitan ng media? Ayan Ang NRTA seminars ay madalas inaatinan ng government official, TV executive, producers, journalists at media scholars. Ayan nga, para matiyak na sumusunod sa industriya. Ayan po. Magtanong pa tayo. Kasama ba sa NRTA ang paggawa ng propaganda na makakatulong sa China? Yan. Tignan natin sagot ng ChatGPT. Ayan live na live Oo, kasama sa tungkulin ng NRTA ang paggawa at pagpapalaganap ng propaganda na makakatulong sa China.
lalo sa pagpapalakas ng socialist values, nationalism at government policies. Yan ha, oh. Live na live yan, tinanong natin ha. Oh. And sabi niyo, oo, kasama sa tungkulin ng NRTA ang paggawa ng pagpapalaganap ng propaganda. Oh. China! Mga makapili! Taksil sa bayan! Halik sa betlog! Oh, eto na. Ayaw nyo maniwala, lakihan natin pa. Lakihan pa natin. Oh. Sa madaling salita, ang NRTA ay hindi lang isang regulatory body para sa entertainment at media, kundi isang mahalagang bahagi ng propaganda machine ng China upang mapanatili ang kontrol ng gobyerno sa impormasyon at opinyon ng publiko. Makapili! Ikaw ba naman a-attend ka doon? Ikaw ba naman a-attend ka doon? Ba't ka a-attend doon? Oh, nag-aaway ang Pilipinas at ang China sa soberanya. Tapos puro kayo soberanya ngayon, taksil kayo ng bayan. Diretso natin si Suraida. Yes, sir. Sa travel ninyo, sa stay ninyo, at sa seminar. Okay. Paano po ba kayo naimbitahan para maging bahagi ng seminar? Through the Chinese embassy. Ng Chinese Embassy. Pinili po kayo ng Chinese Embassy. They conduct these regularly, I understand. There are others who are also invited from the mainstream media. Pero hindi po kami magkasabay that time. So, Siyempre, special kayo. Brought to you by Digong and China Partnership. I understand that this is conducted regularly. I think yearly. I'm not sure though. So it is a state-funded program by China where they invite media practitioners such as yourself. Am I correct? I think this is one of those times where they've invited vloggers. Okay, bloggers, yes. And can you more or less share with us what was the nature of the seminar? Oh, they introduced new techniques in social media, such as short-form social media, how to take them. A lot of them were technical, emerging issues, but they also give a background on China. And I'm sorry, that's all that I can recall. Okay. So, more or less, Sabi ni Your Philippine China version, YouTube, Youku, Yahoo, Messenger, QQ, WhatsApp, FB Messenger, WeChat, Google, Weibo, Xiaohongshu, TikTok, equal Red Note. Oh, totoo yan. TikTok nila, China yan eh. Meron pa sila nagmumura. Kong Hei Pak You. Kung nagmumura ka sa China, Kong Hei Pak You. kulang-kulang isang linggo po kayo doon, no? Maayos Dalawa. naman po ang Kulang-kulang ng 2 linggo. kulang-kulang na 2 linggo, sorry. Maayos naman po ang pagtrato sa inyo ng bansang China habang nandun kayo. Maganda yung hotel, maganda yung Hindi accommodation. po siya hotel. Oh, it was in the hotel. Hindi po hotel, dorm po. Dorm, okay. So was this the first time that your group participated in such a seminar? I don't know about your group, sir. Oh, sorry, I mean the group that you were with. Ngayon ko lang po sila nakasabay. So you've been Sila. there before? Yes, sir. There's a cultural exchange agreement between China and the Philippines since 1970s. Okay. I was in Xi'an for an archaeological seminar, part of our cultural exchange agreement because I'm an archaeologist. So, si Mr. Mark Lopez, kayo po ay naging bahagi din ng seminar, tama? Oo. Naka-ilang bisita na po kayo o naka-ilang seminar na po kayo dito sa state-funded activity ng China? Sir, yan lang po yung na-attendan ko po. Oh, kita mo? At ang ano pa doon, kita nyo naman po, mapapansin nyo, ang atake nila ngayon, sila-sila ring grupo. Oh, hindi ba naman kayo Kong Hei Pak You? Oh, sino umaatake ngayon kay BBM? Sino po ang umaatake kay BBM? Sila-sila rin. Oh, yan po ang sinasabi ko sa inyo na etong mga to, mga taksil at makapili. Oh.
Kasi nga, ang motibo, pabagsakin ng gobyerno para mamuno uli ang China sa Pilipinas. Yan po ang mga makapili. Kita mo? Sila rin, si Chupa, si Zoraida, si Ako Ay Fake News, si Mark Lopez Engot. Sila rin po. Sila rin po ang umaatake sa pamamagitan ng Chinese propaganda na tinanim sa kanila. Diba? Yan po ang totohanan. Pero ngayon, buti na lang po, meron po tayong TRICOM. Dahil ang laking tulong po natin nito sa ating bayan. At ngayon po, nalaman na ng ating taong bayan na itong mga hayop na po ito ay alam na natin kung saan talaga naglilingkod. Hindi po naglilingkod yan para sa Pilipino. Naglilingkod yan para sa mga Duterte at sa China. Yan, leader nila si Zoraida. Feeling magaling, feeling matalino. Diba? Dila itlog din sa Chino. Tama, Your Filipina page. Yan ang naratibo eh. Gibain ang bansa sa pamamagitan ng social order. Tayo mismo mag-away. Pansin nyo po, tayo mga Pilipino nag-aaway. Ang relationship natin ngayon, divided. Yan ang gusto ng China. Sila ang makikinabang niyan. Pusang ama mga yan. Kasi kayong mga iba dyan, utu-utu po kayo. Inuuto kayo ng mga vlogger na to, sinasamba-samba nyo. O ngayon, nung napatawag sa TRICOM, nagsisiiyakan, hindi pa tinatanong. Ganun po yung mga yan. Dahil pag nagtagumpay po sila na pabagsak nila ang ating presidente, balik po tayo sa dati. Sino ang magiging kawawa? Unang-una po tayo. Pangalawa, ang ating mangingisda. Yan na naman po ang kawawa. Imbis na ngayon, unti-unti natin nababantayan ng ating Coast Guard, ang ating mga mangingisda na tutulungan. 'Di ba? Babalik na naman po tayo. Babalik na naman tayo sa libo-libo, milyon-milyon, bilyon-bilyong utang ng hayop na mga yan. Mauuso na naman ang patayan. Ngayon, kita mo, safe na safe tayo. Safe na safe tayo ngayon. Tapos, mababalik po natin ngayon ang agrikultura ng bansa. Yun po importante. Ang pagpapakain sa mga bansa, sa ating kababayang Pilipino. Sa pamamagitan po ng ginawa ni BBM. Hindi na po mag-iisip ang ating mga mamamayan na ibenta pa ang kanilang lupain. Hindi na po sila mag-iisip kung paano nila mababawi sa kanilang pinagsanlaan ng lupa. Hindi na po nila maiisip na problema sila sa irigasyon. Hindi na maiisip na kung wala silang kalabaw, binigyan sila ni BBM ng traktora. Ganun po ang ating Pangulo. Kaya yung pinapakalat nila na ang Pangulo ay masama para lang po mag-iba ang Pangulo at hindi mapatuloy ang magandang benepisyo para sa Pilipino. Yung po ang huwag nating hayaan. Ang ating Pangulo po ginagawa po lahat ng paraan para po maitaguyod ang ating ekonomiya. Nakita nyo naman po. Nandiyan ang mga katunayan, kitang-kita nyo naman po. Hindi po yan propaganda na ginagawa ni Digong. Na ganito, tapos babagsakan tulay. Si BBM po, hindi ganon. Si BBM po, pag sinabi niya, totoo. Babarat nyo naman yung 20 pesos na bigas, pangako. Sabi niya, pangarap. Diba? Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa
tapang may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang may Diyos. ABB! Para sa mga maralita, may puso, may tapang may Diyos. ABB! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. ABB! Ang bumbero ng Pilipinas,